What's up mga kabutingting? Yan good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan andito tayo ngayon sa Barangay San Roque. At andito na tayo ngayon sa Southern Leyte. Andito tayo ngayon so good. Barangay San Roque nga, gulumuting nga. So meron ako ditong nahanap na electric fan mga kabutingting. Yan ito ay 3D 18 inches. So wag na natin itong patagalin mga kabutingting. Umpisa natin kaagad. Kung ma-repair daw ito, ay meron pa daw isa. So, kailangan nating ma-repair. Yan, disclaimer lang mga kabutingting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, pisahan natin ito kagad. At ibababa ko lang pala mga kabutingting. So, yan. Bali, naibaba ko na mga kabutingting. So, ito ay ating tanggalin lang yung screen dahil hindi natin ito pwedeng i-testing dahil ito ay tinignan na yata ng mayari at tinanggal yung kapasitor yata. Try lang natin itong referin kung magawa. Mabuti kung hindi ay wala tayong magawa. Huwag na nating ipilit pagka hindi magawa. Balik na po sa original na forma. Matigas yung kanyang ito matigas. Kailangan natin gumamit ng pliers or side cutter para maibuka natin ito. Ayan. So tanggalin na natin tong pangharap na screen. Kung makikita nyo napakalambot Ayan. Tapos tanggalin lang natin yung LC. Yan, ito yung ating aalugin. Hindi ako sure kung may uga ba or wala. Tanggalin na lang natin itong screen. Hindi ko masabing may uga, hindi ko rin masabing walang uga. Wala siyang uga mga kabutingting, pero kahit wala akong nauga, kailangan pa rin natin itong baklasin. Dahil kahit walang uga yan, ay pupwede pa rin may problema yung kanyang bushing. Kaso salita ako ng salita, hindi pala kita. So ibababa ko lang yung aking kamera para kitang kita. Lipat na lang natin. Ayan. So ito yung ating baklasin. Ayan. Napakaganda pa ng motor nito. 3D na 18 inches banana type yung kanyang gamit na LC. So tanggalin lang natin itong kanyang knob. Tapos tanggalin din natin ito. Ayan. So ayan nga. Tinanggal nga yung kanyang kapasitor. Maiksi na. So chichik lang ay para yatang yung kanyang lock sa bushing ay natanggal. Yan tingin ko nga pinakailaman na. Ayan. So kailangan natin itong baklasin. So pagbaklas nito, kailangan mo lang tanggalin yung tornilyo sa swing arm. Ganon din yung 4 na tornilyo dito sa pinaka motor niya. So hindi ko na ipapakita yung pagtanggal niyan. So ayan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo sa pinaka motor at ganon din tong tornilyo sa swing arm. At ito hindi ko pa to tinignan mga kabutingting. At ito ay titester muna natin pala. Kasi hindi ko alam kung kita pa yung tester, masilaw. Ayan, kita siguro yan. Pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, tapos kunin ko lang ito. Tapos tingnan natin kung ito ba may power. Ayan, wala. Ayan wala. So ibig sabihin ay baka pwedeng sira yung kanyang thermal fuse. So tester din natin yung pinakamotor niya kung good pa ba ito. Pinakailaman lang yung bushing pero hindi naman yung motor. So try natin ito. Ayun, good ang motor nito dahil meron akong na-reading dito na 744. Pulupot natin tong isang test probe para makita nyo na meron tayong na-reading na 700. Ayan, 744 ohms. So good yan mga kabutingting. So may problema nito yung thermal fuse kaso ayusin natin yung kanyang bushing dahil pinakailaman or tinanggal. So kuha tayo ng side cutter. Tanggalin lang natin yung C-clip or yung pinaka-stopper sa LC. Ayan. Tapos lilihain muna natin yung shafting bago natin ilabas para kung okay pa yung kanyang bushing, so hindi masisira yung bushing or magasgasan pagkahugutin natin itong shafting. Kaya kailangan natin lilihain muna. So yan, balilihain lang natin yung shafting. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng anyayahan kitang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all. Pwede na yan. So pwede na natin tong ilabas.
Ayan, napakaganda pa ng kanyang shafting. So ibig sabihin yan, dahil okay pa yung kanyang shafting, good pa yung bushing niyan. So ito, tingnan natin dito. Kaya tang dumikit yung kanyang bushing sa panglikod. So kailangan natin ng vice grip dyan para matanggal natin yung bushing. So ayan, meron na ako ditong vice grip. So, uy, biskot na. Nabitawan ng kagwang. So tanggalin lang natin itong bushing. Ayan, ang nangitim. Sigurado dahil nangitim yan, sigurado may groove yan. Ayan, mayroon nga. Yan, no? Pero hindi nyo makikita dahil umitim. Makikita nyo yan mamaya pagka yan ay ating lilihain. So kuha lang tayo ng ano dyan, flat screw para matanggal natin tong kanyang spacer dahil matigas yan. Ayan, meron ako dito ang flat screw. Usog lang natin baka madisgrasya. So tanggalin lang natin ito. Yan. Tapos lilihain natin ito ng magaspang. Yan, yan o, magaspang na liha yan. Lihain natin itong magaspang. Dahil wala akong pamalit na shafting mga kabuting-ting. Pero kung malalim na, hawag na nating kahit malalim, nakagawan pa ng paraan yan. So kailangan lang muna natin itong lihain. Testerin natin mamaya yan sir kung good pa ba yung kapasitor mo. Pero meron naman akong kapasitor pa dito. Pero tingnan muna natin. Ayan. Yan o, yung kita nyo yung groove nyan. Yan o, yung mga maliliit na groove dito sa aking kuko. Ayan yung sinasabi kong gasgas. So dahil yung ginamit kong liha ay magaspang, lilihain naman natin ng hindi masyadong magaspang. Ayan, meron na tayong liha na hindi magaspang. So ito ay ating lilihain lang. Itong groove na ito hindi naman masyadong malalim. Pero pag malalim na, hindi na kaya sa liha, ay palit na lang talaga ng shafting. Pero kung wala kang pamalit, may paraan yan. Usog mo lang yung shafting. Pukpukin nyo lang. Pwede sa harap, pwede sa likod. Ayan. Okay na yan. Hindi na masyadong yung shafting nya. So ito ay ating ibabalik. Ayan. Tapos, babalik din natin ito. Ayan. Magbabawas na lang tayo mamaya pagka magbabawas na lang tayo mamaya kung may space kung kung walang space. Gulumuting nga. Yan, kukuha ko ng bushing dahil ito siguradong mayroon na itong gasgas dahil yung kanyang shafting may groove. So kuha tayo ng bushing. So yan, ito yung ating ipapalit. Yan, bago yan mga kabuting-ting. So ito yung ating lagayan dyan. Tapos basahin muna natin yung foam. Yan. Ayan. Tapos pwede na natin tong ilock. Ayan. Nalock na natin yung lock sa bushing. So kung nakikita nyo, maliit na yung kanyang wire sa kapasitor. Putulin lang natin yan para humaba-haba ng konti. Putulin lang natin itong cable tie. Tapos itatali natin ulit. Pero hindi na ito isasama sa pagtali. At sa pamamaraan ko, pag ganito, walang power, hindi ko na to hinahalughog yung kanyang dugtungan para matanggal yung thermal fuse. Yung ginagawa ko dyan ay nagbabypass ako para siguradong nare-repair. So, tatalian muna natin ito ng cable tie. Ayan, talian natin ng cable tie. Pero wag na natin isama yung dalawang wire na para sa kapasitor. Kasi maiksi. Dahil pinutol lang may-ari. Actually, ay andito yung may-ari sa likuran ko lang mga kabuting-ting. Nanonood si sir. So ito ay ating i-assemble na. Ayan. Tapos ito ay ating lalangisan yung kanyang shafting. Kabilaan. Ayan. Hindi ko na lalangisan lang natin yung harap, yung kanyang foam. Pero basa pa naman mga kabuting-ting. Hello, good morning. Ayan. So ito ay ating kabit lang natin yung kapasitor. Kabit din natin dito sa kabila. Ayan. Ayan. Tapos hilahin lang natin yung shafting kung mayroon bang play. Mayroon namang play kaso napakaliit. Ayan o, napakaliit, halos hindi maiangat. So gagawin lang natin dyan ay magbabawas tayo dito, sa likod na lang tayo. Bawas tayo ng spacer. O yan, bawas tayo ng kulay, yung kulay black. Kulay puti ito. Ayan. Salpak natin.
Yan. Okay na ito mga kabuting-ting. Meron na siyang play. So gagawin natin dyan, sunod ay babalik lang natin yung tornilyo dito sa pinakamotor niya. So yan, bali natanggal. Nakabit ko na yung 4 na tornilyo pero hindi ko na ipinakita. So hindi ko pa nilagay yung kanyang yung tornilyo sa swing arm. Ayan, napakalambot na kalambot. Kanina napakalambot naman. At mayroon na rin siyang play. Itong 3D na ito mga kabuting-ting ay hindi ko kabisado yung common nito kung ano yung kulay. So gagawin lang natin dahil hindi ko kabisado yung kulay ng common nito. So babaklasin lang natin ito. Tatanggalin lang natin yung mga tornilyo sa takip para makita natin kung ano yung kulay ng common kasi nga hindi ako dito naghalungkat. Kung sabi ko nga magbabypass ako. So tatanggalin ko lang yung mga tornilyo. So ayan, bali natanggal ko na yung tornilyo. So ito na yung bubungad sa atin pagka babaklasin natin yung tornilyo. Ang hanapin mo lang para malaman mo kung ano yung kulay na common, kung ano yung kulay ng common, yung isang linya sa power cord na nahiwalay at hindi nakakabit dito sa switch, yun yung common. So common ito ay yung kulay puti dahil ito yung nakakabit sa isang linya sa power cord na hindi nakakabit dito sa switch. So kulay puti, tatandaan lang natin. So ibabalik ko lang ito sa pagtornilyo ulit. Ayan, naibalik ko na mga kabuting-ting. So ang susunod natin gagawin ito, yan, magpapalit tayo ng kapasitor muna. Yan, ito yung aking kapasitor at nilagyan ko na siya ng wire. Andito naman yung may-ari kung ito ba talaga ay bago or hindi. So, ito ay hindi ako gagamit ng electrical tape. Gagamit lang ako ng tube para mas matibay. So, ito ay ating lalagay lang dito or dugtong. Kung wala kayong panghinang, pwede nyo nang wag nang hinangan. Kung mayroon kayong panghinang, pwede ring ihinang. Pulupot lang natin. So dahil ako may hinang, so hinangin natin yan. Yung dalawa na yan. Yan. Ayan. So hindi pa rin yan naandar mga kabuting-ting dahil ito ay walang power. So gagawin natin ay babalatan naman natin itong wire na ito. At nasa inyo kung gagayahin nyo itong pamamaraan ko or hindi. Ako ito ay wala naman sa palitan. Kung sa bagay ito lang talaga yung aking pamamaraan para siguradong mare-repair kaysa dito ka maghalughog baka mamaya makapatid ka ng hibla dyan. So mangyayari niyan ay sa halip na magawa hindi natuloy magawa. Maliban na lang kung hindi masagad sa pagputol dahil pwede naman dugtungan. So natandaan nyo kanina nung binuksan ko ito yung common ay kulay puti. So dito tayo puputulin natin tong kulay puti. Yan, putulin natin, balatan lang natin. So dudugtungan din na naman natin ng wire yan. So ito yung ating dudugtong. Yan. Pero hindi kayo pwedeng mag-bypass kung hindi good yung motor. Dapat magba-bypass kayo ay malambot yung shafting at walang alog. So ito yung ating dugtungan. Yan. Tapos ihinang lang natin yan. Yan. Tapos lagyan natin ng tube. Tube lang. Kung mayroon kayo, wala kayo nito, pwede namang electrical tape kasi mahaba. Bawasan natin. Yan, pwede namang electrical tape ang ilalagay nito pero hanggat mayroon akong ganito, hindi ako naglalagay ng electrical tape dahil ang electrical tape kasi habang tumatagal bumubuka. Tsaka mas maganda itong gamitin na tube, malinis kaysa doon sa electrical tape. So ito ay aking lagyan lang ng cable tie. Ayan, tapos kukuha tayo ng pantali dito sa shafting para makita nyo na umaandar. Pero ilagay muna natin itong kanyang C-clip or yung kanyang stopper sa LC. Ayan. Balik lang natin sa ganyan. So kuha muna ako ng pantali dito sa shafting para makita nyo na umaandar na. So ayan, ito yung ating ilalagay, plastic. Ayan, para lang makita nyo na yan ay umaandar na or umiikot na. So saksak ko lang dito yung power cord. Problema hindi nyo makita yung pagsaksak pero hayaan nyo na. I-steady muna natin ito. Ayan. Tapos mamaya natin ito putulin. Balatan muna natin ito bago natin isaksak yung power cord. Ayan, saksak ko na dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na. Pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, nakapindot na. Itatap ko lang ito dito sa kulay gray. Kung sakaling baliktad ito, dapat kasi yung ikot nito pa ganyan. Ayan, pa ganyan. Kung baliktad, lilipat lang natin sa kulay pula. So tingnan natin. Ayan, pabaliktad nga ang buto. Dito tayo sa kulay pula. Ayan o. So ibig sabihin, kung nakita nyo yung maandar na, so i-tap natin itong wire na ito, yung dinugtong ko dito sa kulay pula.
Ayan. Tapos lagyan na natin ito, spaghetti. Yan, spaghetti. Tube lang pala ito, hindi ito spaghetti. So dito natin ito itatap yung kulay asol. Saan ba? Ayan, dito. So ito yung ating balatan. Sabi ko kung gusto niyo itong pamamaraan ko, yan, pwede niyo gayahin. Pero pang hindi, mayroon kayong mas dabis pa, eh nasa inyo naman. So ayan ay ating ihinang lang. Meron naman tayong mga choices kung gagayahin ba natin itong ginagawa ko or pamamaraan ko or hindi. Pero ito yung aking pamamaraan para siguradong ma-repair. Yan. So itong ano na ito, terminal, hindi ko nalagyan ng tube dahil dito ko yan ikakabit sa taas. O yan, okay na yan. Tapos kabit lang natin itong kapasitor dito. So ayan, nakakabit na yung kapasitor. So ito namang swing arm, lagyan lang natin ang tornilyo yan. Ayan, na-tornilyo ko na yung swing arm, hindi ko na ipinakita. So putulin na natin itong tinali kong plastic. Ayan, so assemble natin. Ilayo ko lang yung camera para kitang kita. Ayan, isa-assemble na natin lahat. So dito sa pag-assemble mga kabutingting ay pinas forward ko ito. At napakadali lang naman kasi sauli ng mga tornilyo dyan. Ganon din yung pagkabit sa mga screen, pati yung ilisi. Kaya pinas forward ko to dito. So ayan, na-symbol na mga kabutingting. Kaso ewan ko kung maganda ang kuha nito dahil nakatapat tayo doon sa maliwanag. So saksak ko lang dito yung power cord para makita rin ng may-ari kung ngayon ay okay na. Yan, nandito sa likod yung may-ari mga kabutingting at hindi natin pwede isali dahil ayaw niya. So ayan, nakapindot sa number 1. Yan, okay na sir? Okay na. Okay na. Ewan ko lang kung narinig nyo mga kabutingting kung yung sabi niya ay okay na daw. Ayan, number 2. So pinaka problema nito ay nagpalit tayo ng bushing, tapos pinalitan na rin natin ng kapasitor dahil wala na yung kapasitor nito. Yan, number 2 yan sir. Number 3. Yan. Yes. Okay na sir. Okay. Yan. So dito tayo sa isa. My favorite brand, Asahi na industrial yan mga kabutingting dahil malaki yung kanyang motor. So good na ito. So doon naman tayo sa isa. So yan, bali ito na yung sunod natin gagawin. Ang brand nito ay Asahi. So tester muna natin ito mga kabutingting kung good pa. Ito ay hindi ko pa naman pinakailaman or hindi ko tinesting nga ito. So ito ay ating tester muna kung may power ba ito or wala. Yan, select natin ito sa OL. Tapos kunin lang natin yung power cord. Lagay lang natin yung test probe sa magkabilang terminal ng plug. Tapos ikot ko lang dito yung, yan, walang power. Yan, nakaikot na yung switch, oh. Naka number 1. Lagay natin sa number 2. Yun nga lang, hindi kita. Taas natin ng konti. Ayan. Yan, kita naman yung aking tester. Yan, number 2. Wala pa rin. Number 3. Yan, wala. So, ibig sabihin, ito ay walang power sa madaling salita. May favorite brand. So, ito ay ating baklasin. Hindi pa to pinakailaman, sir? Ha? Pinakailaman na to? Hindi pa. Ako nag-ialis dyan ng kuhan. Kapasitor na naman. Kapasitor, oo. Pag ayaw ito kapasitor, anta na siya. Yan, ikutin lang natin yung ilisi. Yan, napakalambot, oh. Napakalambot. Ugain lang natin. Yan, walang uga at napakalambot. So, tanggalin muna natin. Para yatang iba na yung kanyang, yan, iba na nga yung kanyang tornilyo. So, Nawa man. yan, igaganyan lang natin. Tanggalin lang natin yung switch box. Tanggalin lang natin yung knob. Ako, tigas. Tigas nga. So, kailangan natin mag-DIY o gamit tayo ng DIY ng pantanggal sa knob. So, yan, gamit tayo nito para matanggal yung knob dahil matigas. Ako, ang problema mga kabutingting, hindi umabot.
Ayun, tanggal din. Sunod, tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Pagpagan muna natin. So ito ay pinalitan na rin ng may-ari ito ng kapasitor. Yan o. At putol yung tali sa rewinding, sa mga dugtungan, putol. So tanggalin lang natin itong kapasitor. Tingnan lang natin yung kapasitor na nilagay. Yan, ito ay 2UF pero para yatang lumubo ng konti. Pero mamaya na natin yan titignan. Kailangan muna natin tanggalin yung LC. Ganon din yung 4 na tornilyo para matanggal natin yung screen, dahil kailangan natin itong baklasin dahil tatalian natin yung tawag yan, yung rewind nya, yung mga dugtungan. Kasi ano bang gamit nito? Gamit tayo ng T na 10mm siguro. Ayan, gamit tayo ng T na 10mm. Ayan. So tanggalin naman natin yung 4 na tornilyo. Siguro yung pagtanggal ng 4 na tornilyo hindi ko na ipakita. Ayan, tanggal ko na yung screen dahil tanggal ko na yung 4 na tornilyo. So dito naman tayo susunod. Pagan muna natin. Ayan. So ibaklasin natin mga kabutingting. Una, tanggalin lang natin itong tornilyo sa wire. Itong wire na ito kulay black. Ayan, dandahanin lang natin dahil wala nang cable tie dito sa tali, sa dugtungan. So tanggalin lang natin yung tornilyo sa swing arm. Ayan, tanggalin natin ito. Wag na, malaki na trabaho. So tanggalin lang natin itong 4 na tornilyo na ito. Kita ba? Yan. So hindi ko na ipakita yung pagtanggal ng 4 na tornilyo dyan sa pinakamotor nya mga kabutingting. Ayan, natanggal ko na yung tornilyo mga kabutingting. Pero na kung nakita, ayan o, putol. Ewan ko kung ako ang nakaputol or putol na talaga yan. Pero ito walang power. Kahit putol yan, dapat mayroon pa rin power dahil naputol lang naman dito sa isang linya sa dito sa kapasitor. Pero makakapal ito mga kabutingting. Yeah, okay lang yan kahit naputol. So wawiringan lang natin ulit yan. Tingin ko hindi ako nakaputol siguro niyan. O ewan ko lang talaga kung ako. So hanapin ko lang yung naputol. Ayan, ito yung putol. Ayan o, sa aking daliri. Kaso hindi yata kita sa camera o sa cellphone. So ito yung ating kikiskisin. At lalagyan natin ng wirings ulit yan. Ayan, kiskisin lang natin ito. Ayan. Ayusin lang natin sa pagkiskis para magkaroon talaga siya ng contact. Ayan, okay na yan. Tapos magpanibago na lang tayong wirings para sa kapasitor. Kasi maiksi yung wire nya, tsaka puro dugtong. Ayan, yan ay ating ihinang lang. O yan, di ba ayos? Okay na yan. Tapos ito, dahil nahalongkat ko na, ay pwede na natin yung ano muna, tanggalin muna natin yung rotor or yung kanyang shafting, o kaya tanggalin na rin natin tong pinakamotor nya gamit tayong martilyo. Ayan, para malinisan natin yung loob. Ayan. Tapos dahil nahalongkat ko na ito or nabaklas na, so pwede ko tong dito ako magtanggal ng fuse, hindi ako mag-bypass. Gamit tayo ng plies. Ayan, ito yung plies natin. Ayan, tanggalin lang natin itong tawag nito, panuklob. Ayan, ganon din tong isa, tanggalin din natin. Sigurado naman tong fuse na ito sira naman ito dahil walang power. So sirain na natin dahil sira na rin naman yan. Ayan, tanggalin lang natin yung hibla. Tapos tanggalin din natin ito. Ayan. Tapos yan, magpanibago tayong wirings. Ayan, pulupot natin ito dito. Ayan, pulupot din natin tong isang hibla. Ayan, tapos sinangin lang natin yan.
Ayan. Ayan. Tingnan natin. Ayan, pwede na tong wire na ito, hahaba. Ayan. Tapos switch, naka-switch naman yan. Tester muna natin tong ano. Mayroon na ba tayong makukuhang power? Dahil nakarekta na yan. Select natin sa UL, kaso hindi kita. Pero ayan mo na kung hindi kita. Tataas natin yan para makita. Naku, wala pa rin ang kagwang. Naka-switch na sa number 1, ano yon, sa number 3. May problema yung ano nito, switch ang kagwang. Ayan o. Wala pa rin power. Kahit nakarekta na. Ibinasag ko pa naman yung thermal fuse. Pero hayaan mo na. Basag na eh. So, tester lang. Mamaya natin tester yung capacitor niyan. So, ito yung capacitor niya oh. So, ito ayusin muna natin. Sakluban muna natin ito. Medyo matalas. Yan, ito yung ating sakluban. Ayan. Tapos, ganun din tong isa. Ayan. Tapos, ayusin na natin o tatalian natin ito ng cable tie. Pero bago ko italian ng cable tie yan, lalagyan ko muna ito ng sapin. Yan, spagetting malaki. Pwede naman tong wala. Pwede namang hindi lagyan ito kung wala kayong ganito. Yan. Ayan. Talian lang natin ang cable tie yan. Mainit na, bumlaro na. Ayan. Putulin lang natin. Tapos tingnan muna natin kung okay pa ba itong capacitor na ito. Ito UF. Pero wala pa tayong power na ano. Wala pa itong power. Baka may problema yung switch nya o yung pinaka wire. Malalaman natin mamaya yan. Select natin ito sa capacitance dahil tester natin yung capacitor kung good pa ba ito. Yan, tingnan natin. Ayan, 0.7 na lang, 775. So yung capacitor nito sira din. Pero i-check muna natin yung kanyang ano, ito, itong kanyang switch. Tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo na yan. So yan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo. Ito na yon. So tanggalin natin yung 2 tornilyo na ito. Tingnan natin yung kanyang mga contact, kung bakit wala tayong nare-reading kahit nakarekta na. Ayan, tanggalin muna natin itong 2 tornilyo. Baka dito ang may problema. Ako pa naman talaga, hindi ako mahilig nito. Pero madalas din, minsan din, dito lang ang problema. Kalimitan kasi, basta walang power, diretso ako dyan. Yan, good naman. Pero ayos lang natin to, iangat lang natin ng konti. Ito oh. Lumubog siya ng konti. Yan. Balik lang natin. Good yung ano, good yung switch niya. So balik natin yung tornilyo. Ayan. Nabalik na. Ngayon, tester natin yung power cord. Ganon din yung linya na ito. Papuntang motor. Yan, on lang natin ito. Select natin sa OL. Yan, kita naman. So, gamit tayo ng test probe. Yan, ito yung ating, dito tayo maguna. Tingnan natin kung mayroon ba tayong makuhang continuity. Ayan, mayroon. Dito, ayan, mayroon din. Mayroon din. So, dito tayo sa power cord. Power cord problema nito. Dali ha. Mayroon tayong na-reading 194 ang taas. Dapat magbabasher yan. Lipat natin sa kabila. Ayan, nagbabasher. So dito, balik natin tapos lipat natin ito dito. Oh, good naman.
Yan o, good yung kanyang power cord. Yan, naka number 3. Tester na daw natin dahil naka number 3 naman yan. Ayun, mayroon na. Ayun o. So pwedeng ang problema nito, hindi ko makuha. Pwedeng yung inangat ko lang, wala siyang contact masyado. Pwedeng yun lang ang problema. So ito ay ating ibabalik. Balik natin sa pagtornilyo ito. Pero posible naman. Hindi naman masyadong lubog na lubog yung inangat ko kanina, mga kabuting-ting. Balik muna natin ito. Nabuwang. Ayan. Linisan na natin itong kanyang motor. Napakadumi. Malikabok. Ayan. Tapos ito rin, linisan natin. Ayan. Okay pa naman, walang groove yung kanyang shafting dito. Pero linisan na rin natin, o lilihain natin yung shafting. Labas natin yung capacitor para malinisan natin yung shafting sa yung nakatapat doon sa bushing. Linisan mo natin, baka mamaya magasgasan pagka ilabas natin na hindi nakaliha. Kaya kailangan mo nating lihain yung shafting. Ayan, pwede na natin yan hugutin. Yan o, wala naman siyang groove. Ganon din dito sa kabila. So gagawin na lang natin dyan ay maglangis na lang sa foam. Yan, ganon din dito sa kabila. Langisan din natin. Yan. Hindi sir, malaki bushing nito sir. Langisan din natin ito. Ganyan yung shafting. Ako, napadami. Ayan. Tapos balik natin yung pinakamotor niya. Ayan. Tapos balik natin yung shafting sama rotor. Symbol natin. Ito naman ay malambot mga kabuting-ting. So balik ko lang yung 4 na tornilyo dito. Ayan, balik ko na yung 4 na tornilyo. So ikutin lang natin. Ayan, medyo malambot naman. Pero kung masikip yan mga kabuting-ting, ito gagawin nyo lang ay pwede nyo pukpukin dito. Ayan, para ma-align yung kanyang bushing. Sunod, ayan, tornilyo muna natin itong wire na ito. Nakamahila pa, disgrasya pa yung motor. Ayan, tornilyo muna natin. Ayan, tapos kuha tayong kapasitor. Ayan, meron na itong kapasitor na ito sa may-ari ito mga kabuting-ting, tuyo if yun nga lang, yun nawala na yung ano niya rito. Try ko maghanap kung mayroon pa ba ako. So ayan, ito yung ating ipapalit na kapasitor. Ito ay tuyo if. So ayan, balatan lang natin ito. Ito kasi bago rin to binili ng may-ari, yun nga lang nasira yung pinaka ano niya, tornilyuhan ba. So ito na lang yung sa akin. So ito ay ating balatan para maihinang natin doon sa terminal ng kapasitor. Ayan, lagyan lang natin ng soldering lead yung dalawang wire, ganon din yung dalawang terminal sa kapasitor. Ayan, lagyan din natin ito, lagyan natin ng soldering lead. Ayan, tapos kabit lang natin ito kahit magkabaliktaran, pwede. Dahil kung nakikita nyo, puro kulay asol ang kanyang nilagay kong wire. Ayan. Tapos tornilyo lang natin itong kapasitor dito. Ayan, tornilyo lang natin. Ayan, tapos tornilyo rin natin yung swing arm.
Yan. Kaso ito yung nakalagay na tornilyo, pero papalitan natin yung kanyang ulo, medyo malapad para swak na swak dyan. So yan, ito yung ating ilalagay. Pero ilalagay din natin ito sa ilalim. Ayan. Tapos saka natin lagyan ng tornilyo. Yan, higpitan lang natin. Ayan. Tapos steady lang natin. Testing natin kung aandar na ba yan. Kuha lang ako ng pantali dito. So yan, ito yung ilalagay. Nako, kagawang hirap, matigas. Kuha tayo ng isang piraso lang. Nako, naputol, sayang. Ito na nga lang. Tingnan natin kung iikot na ba yan. Ayan. Ako, maluwag. Ayan. Saksak natin yung power cord dito. Tingnan nyo na lang kung iikot na. Ayan, iikot na. Ayan o. Oh, good na yan. So, assemble ko na ito mga kabuting-ting. Pero bago ko i-assemble, lilinisan ko muna yung screen tsaka LC. Pero hindi ko na ipapakita yung paglinis nyan. So, stay put lang muna kayo dyan. So, ayan, nalinis ko na mga kabuting-ting. So, ito yung ating assemble. Balik natin yung takip. Nilinis ko na ito. Yan. Mamaya na natin ilagay yung kanyang yung kanyang switch. Balik lang natin yung knob. Lagay lang natin itong panglikod na screen. Yan, tornilyo lang natin itong screen. Yan, sir. Pwede ni siya kuan sa nga nang kapasitor daw tama to kapasitor. Pero dili ko makakuan gano siyang white power, pwede dito sa akong giangat or fuse. Ang problema ini. May power. Nakakuha ang legal power. Ay. Karon na ni power. Nakorek naman eh. Pero dili bypass. Para kanina. Yan, kabit lang natin yung LC. Tapos gagamit tayo ng 10mm na T. Kasi mahirap yung kanyang tornilyo kapag gumamit tayo flat screw. Ayan. Naku, hindi na mahugot. Yan, balik natin yung pangharap na screen. Yan, higpitan lang natin itong tornilyo. Ayan. Tapos kabit lang natin ito. Kita ba? Hindi pala kita ang buwang. Luwagan natin ng konti lang. Ayan. Para mapasok natin ito. Ayun. Tapos lagay na natin dito sa stand. Ayan. Patayin muna natin yung switch. Ayan. So ayan na. Tingnan natin kung iikot na ba. Yan, saksak ko dito yung power cord. Tapos switch ko lang dito sa number 1. Ayan. Number 1 yan mga kabuting-ting. Papakita ko sa inyo na yan ay number 1. Baka sabihin nyo number 2 na. Yan o, number 1, number 2. Tapat natin sa mayari. Siyempre mahanginan din ako dahil nakatapat din ako eh. Tanong ko muna sa mayari kung okay na ba sa kanya. Okay na yan, sir? Okay na, thank you. Ayan, okay na daw sabi ng mayari mga kabuting-ting. So, ilagay natin sa number 2. Number 3 pala. Ayan, number 3. Ayan. Medyo mainit na. Malapit na akong maabutan sa init mga kabuting-ting. So dito ko na siguro tapusin yung video natin. Salamat pala, sir. Salamat sa inyong tiwala. Hindi nila makita yung mayari mga kabuting-ting. So yan, dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.